Matapos mabasa ni Sungyon ang notification na nagsasabi na siya ay namatay na, ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog sa isang madilim na kawalan. Habang nangyayari ito ay naalala niya na napatay siya ng nakalaban niya na Diyos na nagkatawang tao, at bilang katunayan nito ay makikita pa ang malaking butas sa kanyang dibdib. Kasunod nito ay naalala niya ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang pag-akyat sa Tower of Trials. At sa sandaling iyon ay naisip niya na napakarami nang nangyari at nagawa niyang makarating hanggang sa puntong ito. Naisip din niya na kasabay ng mga pangyayaring iyon ay marami din siyang mga nakilalang tao na napalapit na sa kanya. Pagkatapos nito ay napaisip siya kung hanggang dito na lang ba talaga ang kanyang paglalakbay, at bagamat nang hihinayang siya ay naisip niya na parte ng buhay ang pagkapanalo at pagkatalo. Habang tuluyan na niyang tinatanggap ang kanyang pagkamatay, ay naramdaman niya na maging ang kadilimang ito ay pinagagaan ang kanyang kalooban. Habang iniisip pa nga niya ito ay naramdaman niya na may yumakap sa kanya, at dahil dito ay nagulat siya at agad na kumawala mula sa pagkakayakap nito. Habang nagugulat pa siya sa pangyayaring ito ay binanggit ng babae na yumakap sa kanya, na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi siya kalaban. Matapos namang marinig ito ay tinanong ni Sungyon kung sino siya, ngunit sinabi lamang ng babaeng ito na kahit na ang sitwasyong ito ay pansamantalang binuo lamang, ay nalulungkot pa rin siya dahil hindi niya siya nakilala. Kaya dahil dito ay pinaalala niya na nakikipaglaban siya sa Holy War para sa kanya. Dahil dito ay napagtanto ni Sungyon ang isang bagay, at tinanong siya kung siya ba ang God of Darkness. Tumawa naman ito at sinabi na tama nga siya. At pinuri pa niya siya dahil mabilis niyang nalaman kung sino siya. Habang sinasabi niya ito ay hahawakan niya sana si Sungyon, ngunit agad na hinawi ni Sungyon ang kanyang kamay at sinabi na huwag niya siyang hawakan. At habang tinitingnan pa niya ito ng masama, ay ngumiti lamang ang God of Darkness at sinabi na hindi pa ito ang tamang oras. Sinabi rin niya na pagdating ng panahon ay mauunawaan din niya na hindi siya ang kalaban. Pagkatapos nito ay sinabi niya na dahil nararamdaman na sila ng tower, ay saka na lamang nila ipagpapatuloy ang kanilang usapan. Kasunod nito ay sinabi niya na kailangan niya siyang mapasaya, bilang kapalit ng pagpapahiram niya ng kanyang lakas sa kanya. At pagkatapos niyang sabihin ito ay inutusan na niya siya na buksan ang kanyang mga mata. Binanggit din niya na pagkatapos niyang gawin ito, ang lahat ng kanyang nasa paligid ay magbabago. Sa kabilang banda si Sungyon, matapos imulat ang kanyang mga mata, ay nakita na ang kanyang paligid ay kasalukuyang napuno ng mga nakalutang na espada, at habang pinagmamasdan niya ito ay hinawakan niya ang isa sa mga ito, at dahil dito ay lumabas ang mensahe mula sa God of Darkness, binanggit na napangiti ito dahil sa kanyang ginawa, at dahil dito ay pinapayagan na siya ng God of Darkness na gamitin ang kanyang blessings, at pansamantalang maging kanyang apostle. Samantala kasalukuyang pinagmamasdan ng kalabang apostle ang walang buhay na katawan ni Sungyon, at habang ginagawa niya ito ay sinabi niya na ito ang kabayaran para sa isang mababang uri ng tao na gaya niya, na sinubukang i-challenge ang isang Diyos na katulad niya. Sa kabilang banda ang mga kasamahan ni Sungyon sa kanilang kampo, ay natataranta na nang makita nila na namatay na si Sungyon. Sinabi pa nga ng isa sa kanila na ito na marahil ang kanilang katapusan. Samantala nang makita ito ng God of Darkness ay sinabi niya na ang mga ito ay mga walang kwentang nilalang, idinagdag pa niya na kanina ay nakaligtas sila dahil sa paggamit ni Sungyon ng kanyang magic shield, ngunit ngayon na nawala na ito, ay wala na ring magpuprotekta sa kanila. At dahil dito ay sisiguraduhin na niya na lilipulin na niya sila ng tuluyan. Pagkasabi niya nito ay lumipad siya sa kalangitan, at naghahanda ng isagawa ang kanyang pag-atake. Habang ginagawa pa niya ito, ay sinamantala naman ni Raniel ang pagkakataong iyon para lapitan ang wala ng buhay na si Sungyon, ngunit nang malapit na siya sa katawan nito, ay biglang gumalaw ang Holy Relic at binalot ang katawan ni Sungyon. Habang nangyayari naman ito ay iniisip ng God of Darkness na ang kanyang kapangyarihan ay masyadong malakas para tanggapin ng katawan ng kanyang apostol, at kung magtatagal pa ang kanyang pagsanib dito, ay tuluyan ng mawawasak ang katawan nito.
Sa pagsasaisip nito ay nagkomento siya na masyadong mahina ang katawan nito. Pagkatapos ay tuluyan na nitong tinapos ang kanyang pagsanib sa kanyang apostol, at dahil dito ay tuluyan nang bumalik ang katawan sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa kabilang banda ang apostol, matapos makabalik sa kanyang katawan, ay nararamdaman pa ang natirang mga kapangyarihan, at naisip na kung nagtagal pa ng kaunti ang pagsanib sa kanya, ay marahil sumabog na ang kanyang puso na magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit sa kabila ng mga panganib na iyon ay natuwa pa rin siya, dahil sa ginawang iyon ng God of Battle, ay naging mas malakas ang kanyang divine power, kung ikukumpara noong bago pa ito sumanib sa kanya. Kaya sa pagkakaalam nito ay napasigaw ito sa tuwa, at sinabi na walang sinuman sa ilalim ng kalangitan ang mas malakas pa sa kanya ngayon. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanyang kasiyahan, ay lumabas ang isang notification, at binabanggit dito, na sinabi ng God of Battle na tigilan na niya ang mga walang kwentang ginagawa, at ihanda na ang kapangyarihan ng heavenly punishment. Tila napahiya naman ng konti ang apostle, at pagkatapos ay sinabi nito na hindi niya kailangang mag-alala, dahil kahit na ang tao na tinaguri ang mamamaslang ay namatay na. Kaya wala nang sinuman sa dark cult ang makakatapat sa kanila. Habang sinasabi pa niya ito ay nagulat siya nang biglang lumabas ang isang liwanag mula sa kinaroroonan ni Sungyon, at habang pinagmamasdan niya ito ay napatanong siya kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda ay nabasa ni Sungyon ang mga notification na binabanggit na ang epekto ng Night's Curtain ay nag-activate na, at dahil din sa epekto na ito ay muli na siyang mabubuhay, at kapag nangyari na yon ay papasok na siya sa state of apostle conversion. Pagkatapos nga ng mga notification na ito ay muli na nga siyang nabuhay, at matagumpay na naging isang apostol ng God of Darkness. Kasunod nito ay binanggit din ng isang notification na ang kalidad ng Death Divine Star ay tumaas ng malaki, at ipinakikita ang kanyang presensya. Maaari na rin niyang pakawalan ang kanyang divine at deathly nature na nakapaloob sa kanyang puso. Binanggit din dito na ang lahat ng mga traces ng divines na naka-engraved kay Sungyon ay mawawala na ng tuluyan. Sa sandalingang ito ay makikita na ang bagong anyo ni Sungyon, kung saan ito ay tila nababalot na ng itim na kalasag, at binanggit din ng notification na si Sungyon ay na-recognize na bilang isang quasi-deity. Habang siya ay nasa apostle conversion, at sa estado niyang ito, ay maaari na niyang magamit ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng divine keyword na death, darkness, at immortality. Samantala ang apostol ng God of Battle, ay hindi makapaniwala sa nangyayaring pagsanib ng divine of darkness kay Sungyon, dahil sa kanyang paniniwala, ay wala naman itong apostol sa lugar na ito. Kaya sa sandali ding iyon ay agad niyang sinugod si Sungyon at sinabi na wawasakin na niya siya ng tuluyan. Pagkasabi nga niya nito ay isang higanteng sibat ang ngayon ay nakatutok na kay Sungyon at mabilis na nagtungo kay Sungyon. Sa kabilang banda si Sungyon, sa kabila ng paparating na ataking ito ay nanatiling nakatayo lamang at itinaas ang kanyang kamay, saka ginamit ang kanyang abilidad na swallow. Matapos nga niyang gawin ito ay naging parang usok ang malaking sibat at nahigop patungo kay Sungyon hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Hindi naman makapaniwala ang apostol ng God of Battle sa nangyaring ito. Samantala si Sungyon ay tiningnan ang apostol na ito at tinanong kung sino siya, ngunit kalaunan ay naalala din niya na siya ang kanyang kalaban, ngunit pagkasabi niya nito ay agad na nagmadaling tumakas ang apostol ng God of Battle. Nanatili namang kalmado si Sungyon at inilabas ang kanyang espada, at sinukat kung gaano na ito kalayo. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa mga keyword ng kanyang divinity na death, dahil dito ang kalidad ng kanyang divinity ay tumaas at ang deathly nature ay nadagdag sa kanyang divine power. Kasunod nito ay pinakawalan niya na ang kanyang atake, patungo sa tumatakas pa na apostol. At sa sandaling tumama ito ay nahati sa gitna ang katawan ng apostol na ito, at napasigaw na lamang mula sa sakit na kanyang dinaranas. Samantala si Sungyon habang pinagmamasdan ang nangyaring ito sa kanyang kalaban, ay naisip na mas mahusay pa ang kakayahang ito kaysa sa mga pinakita ni Nam Gong Hyuk na sword aura.
Kasunod nito ay binanggit ng isang notification na ang kapangyarihan ng Clear Mirror Stillwater ay nag-activate, dahil dito ay naramdaman ni Sungyon na naging mas kalmado na siya. Pagkatapos nito ay naisip niya na ang problema ay kung muling sasanib ang God of Battle sa apostol na ito, dahil kung normal na apostol lamang ay kaya na niya itong mapatay kahit pa hindi siya pumapasok sa apostle state. Ngunit kalaunan ay hindi na rin siya nag-alala pa. Dahil sa mga oras na ito ay nahati na niya ang katawan ng kalaban niyang ito, kaya inakala niya na matatapos na ang kanyang quest. Napansin din niya na ang parehong panig sa Holy War na ito, ay parehong umatras papalayo dahil sa pangamba na madamay sila sa kanilang labanan. Kaya naisip niya na kailangan niyang mahanap ang kanyang mga kakampi upang makapag-regroup na kasama ng mga ito. Dahil kung patuloy na atras ang kanyang mga kasamahan, ay ang susunod na laban ay magiging mahirap para sa kanila. Habang iniisip pa niya ito ay mayroon siyang naramdamang kakaiba, dahil sa sandaling ito ay ang kalahating katawan ng apostol ay nagsisimula ng mabuo, at makalipas nga ang ilang sandali, ay tuluyan ng nagdikit ang nahating katawan nito. Kasunod nito ay nagsalita ang God of Battle, at sinabi na kahit pa bagong buo pa lamang ang katawan ng apostol niyang ito mula sa dati niyang apostol, ay hindi pa rin siya makapaniwala na napaslang ito ng ganoon lamang kadali. Kaya galit na sinabi ng God of Battle na simula ngayon ay papaslangin na niya siya ng tuluyan. Samantala si Sungyon, matapos marinig ang pagbabantang ito, ay biglang naging seryoso at tiningnan kung gaano na lamang kahaba ang oras ng kanyang apostle conversion state, at napansin nga niya na mayroon na lamang itong 12 minuto bago ito tuluyang mapawalang bisa. Samantala sa sandali din iyon ay ginamit na ng God Battle ang isa sa kanyang mga kakayahan at nagpalabas ng maraming sandata. Samantala si Sungyon nang makita ito, ay mababatid ang pagkagulat dahil ang mga sibat na ito ay ang sandatang ginamit rin niya upang patayin siya noong una nilang pagkikita. Kaya dahil dito ay hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at ginamit na ang kanyang kakayahan na indomitable will at battle-tested warrior. At dahil sa paggawa nito, ang lahat ng kanyang mga abilities ay tumaas ng 18. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang special back na no retreat dahil dito ay nadagdagan ulit ng 18 ang kanyang mga abilidad. Matapos namang makapaghanda ni Sungyon sa paparating na atake, ay pinakawalan na ng God of Battle ang kanyang attack patungo kay Sungyon na agad din niyang iniwasan. Ngunit sa kabila ng mabilis na mga kilos niya, ang isa sa mga ataking ito ay nakaakma ng tumama sa kanya, sa kabutihang palad ay sa huling sandali ay nagawa pa niyang maiwasan ito. Habang ibinabalance pa niya ang kanyang sarili, ay biglang lumitaw sa kanyang tabi ang avatar ng God of Battle at hinawakan siya sa kanyang braso. Habang ginagawa niya ito, ay nagbigay na ang God of Battle sa kanyang avatar ng utos na durugin ang mga braso niyang ito. Matapos namang marinig ito ay nakaramdam si Sungyon ng matinding takot, at kasabay nito ay nagkaroon din ng kamay ang dulo ng pakpak ng avatar na agading sumugod patungo kay Sungyon. At sa sandaling tatama na ang mga kamay nito sa kanyang likuran, ay tinawag ni Sungyon ang kanyang espada, at agad itong lumipad, at pinagpuputol ang kamay at pakpak ng avatar ng God of Battle. Kasunod nito ay sandaling natigilan ang God of Battle, at inisip kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda si Sungyon, habang hawak-hawak pa rin ang espada na kanyang ginamit, ay natuon ang pansin sa espada, dahil sa mga oras na ito ay nagsimula itong tumawa at sinasabi pa nga na ito na ang kanyang pagkakataon para magpakitang gilas. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga sasabihin, ay natigilan siya dahil sa mga oras na ito ay nagsisimula ng muling mabuo ang mga bahagi ng katawan ng kanilang kalaban. Kaya habang napapamura pa ito ay tinanong niya si Sungyon kung ang kalaban ba nila ay isang Diyos. Tinanong din niya kung anong klaseng baliw na bastardong Diyos ang baba dito para lamang sa isang trial sa mababang floor ng tower. Kasunod nito ay tinanong niya si Sungyon kung bakit biglang naging ganito kataas ang difficulty ng kanyang trial, na para bang gusto na nilang mapunta sa impyerno. Sinabi naman ni Sungyon na mahabang kwento, kaya mamaya na lang niya sasabihin ito sa kanya pag hindi na sila busy.
Dinagdag pa niya na sa halip ay nakikiusap siya na gamitin ang lahat ng meron siya na abilidad para suportahan siya. Sinabi naman ng kanyang espada na hindi makakayang resolbahan ng kanyang mga abilidad ang ganitong klasing mga problema, ngunit matapos niyang sabihin ito ay nagulat siya at tinanong si Sungyon kung kasalukuyan ba siyang nasa apostle state. Galit namang sinabi ni Sungyon na hindi ito ang oras para sa ganitong usapan, at pinagmamadali ito sa paggamit ng kanyang mga abilidad. Sa kasamaang palad, habang sinasabi pa niya ito ay inatake na siya ng avatar, at nagpangyari na maputol ang kanyang paa at kamay. Dahil dito ay agad na itinuon ni Sungyon ang kanyang atensyon patungo sa God of Battle, at sa sandali nga ding iyon ay nakita niya na nag-ipon ito ng enerhiya at tila handa ng muling magpakawala ng panibagong atake. At gaya nga ng kanyang iniisip ay pinakawalan na nga agad niya ito patungo sa kanya. Ngunit dahil nakita niya ito kaagad, ay nagawa niya itong maiwasan. Habang ginagawa niya ito ay inactivate niya ang kanyang skill, at agad na pinagagaling ang mga naputol niyang kamay at paa. Kasabay nito ay ipinangako din ng espada na ibibigay na niya ang lahat ng kapangyarihan na meron siya ngayon. Kasunod nito ay lumabas ang notification na ang skill ng True Heavenly Blood Demonic Sword na Magic Explosion ay nag-activate na, at dahil dito ang kanyang magic abilities ay tumaas. Binanggit din na ang Thinking Acceleration skill ng espada ay nag-activate din, dahil dito ang kanyang pag-iisip ay nag-accelerate. Binanggit din ng isa pang skill nito na Small Heart ay nag-activate na, at dahil dito ang isang virtual magic organ ay nabuo para suportahan ang paggalaw ng kanyang magic. Binalaan din siya ng system na ang kanyang True Heavenly Blood Demonic Sword's durability ay bumababa na ng 0.4% sa bawat segundo. Kaya ipinaalala nito sa kanya na maaari itong mawasak ng tuluyan kapag naubos ang durability nito. Matapos namang mabasa ang lahat ng mga notification na ito, ay nagulat si Sungyon dahil inakala niya noong una na sa pagdadaldal lamang maasahan ang espada niyang ito, ngunit ngayon ay nalaman na niya na ang quality ng mga box na ibinibigay nito ay nakakamangha. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga natanggap niyang BAP ay pakiramdam pa rin niya ay magiging mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang God of Battle ng sabayan. Kaya sa pagsasaisip nito ay tumalon siya papalayo sa avatar ng kalaban at lumipad patungo sa kaulapan. Nang makita naman ito ng God of Battle, ay sinusuri niya ang kilos niyang ito at iniisip kung ano ang binabalak gawin ni Sungyon. Samantala habang patuloy na lumilipad si Sungyon sa kalangitan, ay binanggit ng kanyang espada na sa wakas ay ginamit din nito ang kanyang ulo. Dahil sa paggawa niya nito ay nabigyan niya ng ilang segundo ang kanyang sarili para makapag-adjust sa kalaban. Matapos namang marinig ito ay tinanong ni Sungyon ang kanyang espada tungkol sa mga bagay na maaaring makatulong sa sitwasyon niya ngayon. Tila nataranta naman ito at sinabi kay Sungyon na maghintay siya dahil kailangan rin niya ng oras para mag-isip. Habang nag-aalinlangan pa ito sa mga ideyang naiisip niya, ay sinabihan ito ni Sungyon ng old man, at pinagmamadali pa ito. Habang nagpapatuloy pa ang kanilang usapan, ay bigla namang muling lumitaw ang avatar ng God of Battle, na tila ba nakahanda na namang atakihin sila. Habang sumusugod nga ito sa kanya, ay sinabi nito na ang kanyang mga tricks ay hindi obra sa kanya, dahil sa sandaling ito ay lulusawin na niya siya ng tuluyan, para hindi na ito muling makapagpagaling sa kanyang sarili. Habang tila nababaliw na si Sungyon sa pag-iisip sa pwede niyang gawin sa sitwasyong ito, ay bigla namang nagsalita ang kanyang espada, at sinabi na matapos niyang i-analyze ang mga bagay-bagay gamit ang kanyang henyong utak, ay sinabi niya kay Sungyon na ang sarili niya ngayon ay hinding-hindi matatalo ang halimaw niyang kalaban. Galit namang sinabihan ni Sungyon ang espada niyang ito, na wala ba siyang bagong mga ideya, dahil halos lahat ay alam na ang sinabi niyang iyon. Ipinaliwanag naman ng kanyang espada, na ang sinabi niya ay ang kanyang sarili ngayon ay hindi ito matatalo, kaya kailangan lamang niyang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos, sa ibang salita, ay ang kanyang divinity. Dahil bagamat limited lang ang dami na mayroon siya ngayon, ngunit dahil sa kanyang apostle state ay magagawa pa rin niyang magamit ang kapangyarihan na iyon.
Habang patuloy pa silang inaatake ng God of Battle, ay sinabi ng espada na magbibigay siya ng signal kapag dapat na niyang gamitin ito, at sa ngayon ay gamitin niya muna ang kanyang swordsmanship upang mapapababa nila ang depensa ng kalaban. Pagkasabi niya nito ay muli niyang ipinaalala kay Sungyon na mayroon lamang siyang isang pagkakataon para isagawa ang atake niyang ito. To be continued. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.